At saksi ni Jehovah sa kanilang Dictionary of the Bible, sa kanilang The Emphatic Dialogue, sinasabi rin nila yan na ang salitang anghel ay messenger, hindi kalagayan. Nakuha mo ba? Oh. Marunong ka pa ba dyan sa mga ganyan? Oy, talibong. Wag mong sabihin na kaya mong tutulan yan. Kaya pagka ikaw ay haharap, lalo na dito sa YouTube, sa buong mundo, kailangan kumpleto ka. Kasi mahalaga sa mga ganito yung katibayan. Isang matibay na katibayan ang dapat iharap mo. Ang isa na dyan yung tinatawag na testimonial evidence. Direct evidence. Yang banal na kasulatan, isang testimonial evidence yan. Itong mga binasa ko sa iyo, testimonial evidence to. Mga testigo ito. Ikaw wala eh. Tandaan mo yan Dalawa ang uri ng katibayan, Mr. Talibong. Para sa susunod na ikaw ay harap ulit sa camera, diyan ka nakaupo sa radyo mo, sa puntos por puntos, kailangan mong dalawang ebidensya ang iharap mo. Yun, tinatawag na direct evidence, testimonial evidence. At ang isa pa, yung tinatawag na circumstantial evidence. Circumstantial evidence, Mr. Talibong, yan ang mga pangyayari na iniipon yan at patungo na nagpapatunay na yung nangyari ay yun na nga. Yan tinatawag na circumstantial evidence. Ikaw dadalawang yan, hindi makita sa iyo. Kahit circumstantial evidence, wala Talibong. Mahina yan, circumstantial evidence. Talo yan ng direct as testimonial evidence. Lalo na pagdating dyan sa Apokalipsis. Yan isang matibay na testimonial evidence. Bakit? Kuwan yan pahayag yan ng mga saksi, ng mga tunay na saksi. Hindi mo naman naiintindihan ang ginawa mo, tumayo ka sa harap ng camera na nagsasalita ka dyan sa radyo, sa programa mong punto por puntos, ikaw ang napupuntosan lagi. Wala ka naman napupuntos sa Iglesia ni Cristo. Umpisa pa noon. Umpisa pa noon nung pakialaman mo ako. Wala kang naisasagot Sabi mo noon, signorante ako. At hindi ko naintindihan yung sinasabi ko kasi sinabi ko raw na ang Iglesia ni Cristo, hindi yan ang Katoliko. Kundi yung Katoliko ay pasimula yan, Iglesia ni Cristo. Ngayon, akala mo siguro, nagbibiro lang ako, hindi ko alam yung sinasabi ko. Pumasok ka doon. Ngayon, hindi mo masagot-sagot yon. Napatunayan ko sa iyo na hindi na tama yung sinasabi ko na sa pasimula, ang Katoliko, yan ang Iglesia ni Cristo. Hindi ba? Sa ikalawang Pedro 2:1. Maliwanag doon. Sabi ni Pedro, mula sa inyo. Sabi rin ni Cristo, marami sa inyong maliligaw. At binanggit ko pa sa iyo ng ikalawang Tesalonica, chapter 2. Katuparan niya ng mga antikristo na noon pa ay gumagawa na. At pagkatapos natalikod na yan. Yung pagpalit-palit ng aral, nawala na sa uri ng Iglesia ni Cristo. Kaya walang mali doon. Hindi mo masagot yan. Hindi mo masagot yan Kaya dapat sa mga nakikinig sa radyo, hindi ka na dapat paniwalaan kung ako taga riyan sa Bisaya, babatuhin na lang kita. O di kaya, dapat isara mo na yung puntos mo Kasi nagkakalat ka lang ng kabubuhan. Puro ka mga nang ikinakalat mo Ang messenger, babasa pa ako sa iyo Mula dito sa Bibliang dapat mag-ipon ka nitong Bibliang to Young literal translation. Sa English Tingnan mo ayan ayan Teka kunin ko itong isa para mayroon akong mabasa kasi dalawang kopya naman to Ayan Ayan Tingnan mo Mr. Talibong. At yung mga Katoliko din hanggang ngayon, yung mga Depensor Katoliko na naninira ngayon at
Lahat na ng nanonood, Katoliko kayo kaysa hindi, lalo na kayong mga Katoliko. Ito po, sayang literal translation. Ano ang nakasulat sa 7:23? And I saw another messenger going up from the rising of the sun, having a seal of the living God, and he did cry with a great voice to the four messengers, to whom it was given to injure the land and the sea, saying, do not injure the land, nor the sea, nor the trees, till we may seal the servants of our God upon their forehead. Ayan. Talibobo, ha? Ayan. Sana matuto ka, no? Pero marami ka nang natututuhan sa akin, eh. Ayan, di malinaw ngayon, ha? Ang anghel, tungkulin yan. Kaya walang mali doon sa pinipintasan mo na sa pasugo na ang anghel ay anghel, ang tao ay tao. Ang tao ay hindi anghel, ang anghel ay hindi tao. Tama yun. Tama yun. Nakita mo ba? Hindi porket tao na nanganganak, sabi mo nga, yung taong nanganganak, nag-aasawa, ay hindi anghel yon. Anghel yon kung kailangan, di ba? Tawagin na anghel. Bakit? Tungkulin nga ang salitang anghel, eh. Nakita mo ba? Ang anghel, maging sa diksyonaryo o maging sa Biblia, anghel talaga, may anghel. Alam mo ba kung sino-sino yung tinawag na anghel? Na mga sinusugo na messenger. Alam mo ba yon? Dapat talaga mag-aral ka ng mabuti. Kitang-kita yung kabubuhan mo, yung kamangmangan mo, kababawan ng utak mo. Oo. Dapat isara mo na yung puntos por puntos mo, eh. Ito para matuto ka. Sino yung mga anghel na nasa kalagayang espiritu, na nasa langit? Una na dyan si Miguel Arcangel. Ayan. Isang kuwan yan. Malakas at makapangyarihan. Yan ang chief angel. Kumbaga sa army, siya ang chief of staff. Miguel Arcangel. Tandaan mo yan, ha? Nasa kalagayang espiritu yan. Yan ang nagpakita kay Maria na sinasabing manganganak ka ng lalaki na yun nga si Jesus. Ayan. Sino pa? Yun ang Sirapin. Sirapin. Ayan. Mababasa mo yan sa Genesis. Nung palayasin sila iba't adan, yung Sirapin ilinagay doon para harangan sila na hindi na makabalik doon. Sino pa yon? Kerubin. Ayan. Yan ang kerubin. Sa Ezekiel, mababasa mo yan. Sa Genesis 3:24, saka sa Ezekiel, sa 9:3, 11:2. Sulat mo para matuto ka. Kayong mga depensor Katoliko, ikaw Darwin, Gitgalog, ano ba yon? Gitgalbo ba yon? Sulat nyo, yan ang mga nasa kalagayang espiritu. Kerubin, yan ang naging Satanas. At may mga anghel din yan, eh. Ayon. Tapos mayroon pa yung demeriads of other angelic messengers serve, yung bang libo-libong walang bilang, mga 10,000, tig sa 10,000, libo-libo. Yan ay nasa luklukan ng Diyos yan, nasa trono ng Diyos yan. Yan ang mga anghel kung tawagin, messenger. Di natuto ka na. Talibong. Ngayon mo lang narinig yan, ano? Ayan. Kaya, walang mali doon sa sabihin na ang tao, ang anghel ay anghel. Pero yung salitang anghel, dalawa ang pinagkakapitan yan. Nasa kalagayang espiritu, yun ang binasa ko sa iyo. Sila Miguel Arcangel, yung Kerubin, yung Sirapin. Ayan. Yan ang nasa kalagayang espiritu. Yan, kung utusan ng Diyos, magbabalita lang, pag nasabi na yung gusto, bumabalik na sa anghel yon. Yung anghel naman na tao, preacher, mission, pastor, unit nangangaral. Kaya ang sabi sa Apocalypse, nagtatatak. Kita mo na? Ang pagtatatak, pangangaral yan. Mababasa mo yan sa Biblia. Si Pablo nagtatak. Si Apostol Pedro nagtatak.
At ano yung pinagtatak doon? Yun ang tatak na Espiritu Santo. Yun ang katunayan na anak ka ng Diyos. Kailangan matatakan ka. Nung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw, dapat matatakan ka para maging alipin ka ng Diyos. Ngayon, alipin ka ni Satanas. Anghel ka ni Satanas. Kailangan, umpisa nung 1914, nang mangaral na ang anghel na mula sa sikatan ng araw, mula sa Punta Santa Ana, kailangan matatakan para maging kayong alipin ng Diyos. Dalawa lang naman yan eh. Kung hindi ka alipin ng Diyos, alipin ka ng demonyo. Ganun yan eh. Para maging alipin ka ng Diyos, kailangan matatakan ka nung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Si kapatid na Felix Manalo yan. Kita mo na? Alam mo, umpisa nung ipangaral yan ni kapatid na Manalo, halos buong Pilipinas, namatay si kapatid na Felix Manalo, 1963. Halos buong Pilipinas na. Naniwala na, marami nang naniwala na si kapatid na Manalo ang umaakyat doon sa sikatan ng araw. Ngayon, buong mundo na. 155 countries na, talibong, mga dipensor katoliko. Lahat na ng karunungan ni nandyan na. May mayaman, may milyonaryo, may doktor, may ininyero, may mga opisyal sa gobyerno. Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin yan, anghel nga ang kapatid na Manalo. Tinatanggap nila. At yan din ang pinakadahilan bakit ako nag-Iglesia ni Cristo. Siya talaga ang katuparan ng 7, 1 hanggang 3. Ang diferensya sa italibong, o lahat kayong mga tumututol, maging si Soriano. Kung gusto nyong patunayan na hindi nga si kapatid na Manalo yan, ang dapat, Wendell Talibong, kayong mga dipensor katoliko, dapat tumuro kayo, sino ba yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw? Sino ba yung 4 na anghel na pumipigil sa 4 na hangin? Ano ba yung hangin na pinipigil? Talibong, kayong mga dipensor katoliko, mga dipensor, madidepensa nyo ba yan? Yung kalukuhan na yan? No. Diyos ang kalaban nyo, hindi nyo kayang depensa ng katotohanan, ng kasinungalingan. Tandaan nyo yung sinabi ko. Amon-amon kayo sa ministro. Sa akin lang, hindi kayo obra, sa ministro pa namin. Ang malaki lang pagkakamali ni kapatid na Parba, Ramel Parba, bakit nilabanan ka? Wala kang kaalam-alam eh. Biro mo, nag-imprenta ka lang, linagay mo sa Biblia mo. Dapat hindi ka nilabanan kasi dapat nagsiyasat muna, isa ka palang madaya. Sinungaling madaya. Baka mag-imprenta ka na naman. Ilagay mo dun sa 723 yung papa yung umakyat na anghel. Baka ilagay mo naman dun yung Santo Papa sa Roma. Yun ang Antikristo eh. Kita mo na? Ay, nako. Alam mo, okay lang yan. Huwag mong isara yung punto por puntos. Kasi, alam mo, dati sinasabi ko, i-delete nyo na yung mga kasinungalingan nyo eh. Kasi, sa bagay, kuha na yan eh. Ano ba tawag doon? Moot in academic na yan eh. Alam mo, sa diksyonaryo, yan tinatawag yung moot na ano eh. Yung kasong yan, ang moot case, parang fiction na yan eh. Fiction na lang yan. Parang abstract na lang yan. Wala na yan, hindi tinatanggap yan sa mga batas na totoo. Hindi na yan eh. Ang legal term tayo, moot in academic na yan. Kaya wala nang lasa yung mga sinasabi ninyo. Maliban lang mapatunayan nyo nga na hindi nga yung Papang 666 at hindi nga ang Iglesia Katolika ang tinutukoy na Antikristo na hinuhulaan sa Apokalipsis. See?
hindi nyo kailanman magagawa yun. Bakit? Hindi naman nyo naunawaan ng Biblia. Hindi lang ang Apokalipsis, ang buong Biblia, hindi nyo naunawaan. Ang alam nyo, sirain lang ang aral ng Diyos. Yan ang alam ninyo. Kaya hindi nyo kayang salungatin yan. Dapat para mapatunayan yung hindi totoo ang Iglesia ni Cristo, dapat tuturo kayo sino ba yung umaakyat na anghel. Sino yung 4 na anghel na pumipigil doon sa hangin? Bakit siya sumisigaw? Ano yung pagtatatak? Yan ang dapat pag-aralan ninyo. Wala style ni Talibong wala na Kumbaga sa ang baho-baho na niyang tayo mong yan Hindi na kuhan yan Sabi ko nga sa iyo, yan din ang mga tutol ng mga anti-Kristo noon. Yan mga dipensor katoliko. Ngayon, inulit lang Kaya yung sinasabi mong ang Iglesia ni Cristo mali, kaya lang nagiging tama sapagkat ulit-ulit. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Tingnan mo, kumakalat sa buong mundo O kayo, paulit-ulit lalong nahayag yung kabubuhan, yung kasinungalingan nyo. Sabi ko nga, kahit ulit-ulitin mo yan, hindi magiging totoo yan. Nananatiling kasinungalingan yan. Bakit? Sa demonyo yan Masakit pong salitain yan, pero totoo yun. Bakit? Pinakilala kung anong karakter ni Satanas, sinungaling Kaya walang mali doon. Sasabihin mo kontradiksyon ng pasugo, kasi may nagsasabihan niyang anghel, may nagsasabing hindi anghel. Walang kontradiksyon doon Talagang hindi naman tinuturo namin na si kapatid na Manalo, anghel. Kasi kalagayan yun Ang katuparan lang si kapatid na Manalo. Siya ang katuparan nung anghel. Pero hindi siya tinatawag na anghel. Katuparan lang. Mula na sa bunganga mo, sinabi mo na Sinabi mo na Nakatuparan na niya ang anghel O di katuparan, nung nakasulat, paano namin ituturong si kapatid na Manalo anghel? Hindi ang anghel nga, kalagayan yun, hindi ang anghel nga office yan tungkulin O bakit mo tatawagin si kapatid na Manalong tungkulin tao yan. Kaya tama yon, ang tao, tao. Ang anghel ay anghel. Ang anghel hindi tao, ang tao hindi anghel. Kita mo na. Pero itinatawag yan sa kalagayang espiritu. Itinatawag yan kahit ka nag-aasawa, kahit may anak ka, tatawagin ansel kung sugo ka. Para maunawaan mo, Eto, may hula. Isang anghel mula sa Kabisayaan. Ayan, tandaan mo yan. Isang anghel mula sa Kabisayaan na nagsasalita gaya ng dragon. At maririnig yan sa radyo. At ang programa sa radyo nan ay Puntos por Puntos. Yang anghel na yan nagsasalitang gaya ng dragon. Naintindihan mo ba, Mr. Talibo, kung sino yung katuparan yan? Ikaw yon. Ikaw ang anghel na galing sa Bisaya. Nagsasalita gaya ng dragon. At saan mo sinasalita? Sa radyo. At ang programa mo, Puntos por Puntos. Sino ba yung dragon? Na nagsasalitang gaya mo ng dragon? Si Satanas yun Yun ang simboliko ni Satanas sa Biblia. Matandang ahas na dragon. Isang dragon na matandang ahas. Ano ba yung dragon? Satanas. Ano bang salita ni Satanas? Sabi ni Kristo, sinungaling yan. Mga anak ng Diablo, sinungaling. Sa Apokalipsis, itinapon sa inihulog sa lupa si Satanas at patian niya kanyang mga anghel. O anghel ka ni Satanas. Anghel ni Satanas, hindi ka anghel ng Diyos. Paano mo sasagutin yan? Darwin. Darwin, ano ba yon? Gitgabo ba yon? Nalilimutan ko lagi ang pangalan Sabi ko nga sa iyo, dudurugin ko yung mga kasinungalingan ninyo Mahirap ka na, yan lang mahihirapan ka na
Kahit sino sa inyo. Ang babaw ng ano mo eh, ang babaw eh. Siguro ngayon nagsisisi ka, bakit mo ako sinungkit? Ha? Kasi kung nagsasalita ka ng mga kalukuhan, ay papantayan ko yung sinasabi mo. Ang new era, new error. Si kapatid na ventilasyon, ventilador, ay tatapatan kita dyan. Tita mo, taliwas, talibobo. Tatapatan kita dyan. Kaya huwag kang magyayabang. Oo. Biro mo, haharap-harap ka dyan sa camera. Buong mundo ito, Mr. Talibong. Kinopya mo lang yan eh. Kinopya mo lang yan eh. Hindi na umubra yan eh. Para mabago mo yan, magpa-imprenta ka uli. Nilagay mo dun yung papa. Kita mo na? Ayan.